So for a recap regarding sa ating subject na consumers' behavior, it is very essential that we should understand the very basic of marketing. Now, since one of the major topics in marketing kasi is consumers' behavior. So, in understanding marketing, no, we are going to have it discuss it first. Now, in this picture, no, meron tayong mga terms na makikita dyan. Can you name some? Anybody? Any volunteer? Alberto. Marketing po. Marketing, okay. Kapag nagtaas ng kamay, huwag nyo lang ibababa, marirecognize natin yan. Nicole. Content po. Content, okay. Kimberly. Brand po. Brand, okay. Erwin. Customer po. Customer. Si Nicole ba ay natawag ko na? Okay. Erica. Yes po. Erica? Data analysis po. Data analysis, good. Clarice. Goal po. Raven. Wala pa. Ngayon ko lang Ano yan, Raven? Sino po po nyo kamay? Sandali po. Na ano kasi nawawala yung sa screen. Po. Okay. Naiintindihan ka namin. Business po, sir. Business, okay. Kareel? Commerce. Okay, commerce. And last muna tayo. Andre? Resources po. Resources. Okay. Thank you very much. So, yung next batch tayo susunod ha. O, yung mga nakasagot na ngayon, skip muna kayo ha. Yung muna iba kung mamaya. Okay. Now, as you can see guys, ang marketing is very broad. Okay? Sabi nyo nga, marketing, they have data analysis, their content, their customers, people, advertising, analysis, industry, no? Goal, business, etc., etc. So, if that's the case, therefore, it's really essential for us to understand what marketing is. Okay? Ganun siya ka-importante. Di ba? Ngayon, may nagsabi sa inyo about customer. Ayan, customer. We create customer. Do you agree that marketeer can create customer? Sabi ni Andre, nagtaas siya ng kamay, no? Andre, you would like to say something? Yes po. Yes. Ayun nga po. Okay na po ba? Sige. Ayun nga po, sabi nyo nga po, is yung mga negosyante po yung gumagawa ng customer since kung ano po yung product na nilabas nila, dapat po may target market po sila na nilook forward para bumili po sa kanila. Maraming tao, pero sabi nga, hindi naman lahat ng tao ay customer. Hindi lahat ng tao ay consumer. So it's the marketing's job to uncover those customers or those consumers. Kasi meron pa tayong qualifications sa ginagawa para dyan. Okay? Now, in connection to that, this is how I define marketing. Actually, this is how my professor in college defined marketing. Ayan, si Prof. Ernesto Arpon Jr. Sabi niya, marketing is the process of perceiving, understanding, stimulating, and satisfying the consumers' needs, wants, and expectations through goods and services of a specially selected target market using the most effective and efficient channels of distribution, which is better than competitor. Now, ang dami, no? Ang dami niyang sinabi. Now, ganito daw kasi yun. Ang marketing is a process. So, ibig sabihin, there are series of steps involved, no? There are procedures na we have to follow. Okay? Now, hindi lang siya basta we have to follow, kundi we really need to be specific with it. Okay? Now,
Anong klase daw ng process ang pinag-uusapan natin? Number 1, it's a process of perceiving. Sir, ano po yun? Pag sinabi nating perceiving, ibig sabihin nito guys, ito ay ina-anticipate natin or ito ay inaalam natin in advance. In short, parang hinuhulaan natin. Kaya lang, in marketing, ang panghuhula ay may proseso. Hindi ito katulad ng nanguhula sa Quiapo na may bolang kristal o kaya ginagamitan ng cards. Dito hindi. Even anticipation or forecasting ay may process. Now, ano yung in-anticipate natin? Ano yung hinuhulaan natin? Yan. Sabi, ang hinuhulaan daw natin ay ang mga consumers' needs, wants, and expectations. So, tatlo pala. Tatlo pala yung hinuhulaan natin. So, ibig sabihin, hindi lang pala siya ganun kasimple. Okay? What will be the consumer's need? Ano ang kanilang pangangailangan? Ano ang kanilang kagustuhan? At ano pa ang kanilang inaasahan mula sa atin? Yun yung dapat daw natin tingnan. Ngayon, ang tanong, pare-pareho ba yung tatlong yan? Pare-pareho ba yan? Siyempre, Hindi po. Correct, Nicole, hindi. Bakit? May pagkakaiba yan. Okay. Let me share you something no na maaari nakaka-relate kayo. Pero eto guys, madidistinguish natin yung needs sa wants, no? Ayan. Pagdating mo sa bahay galing school, kunwari may face to face, di ba? Gutom na gutom ka. Ayan. So pagdating mo sa bahay, nandun yung iyong mudra. Ang iyong mudra kelts nandun. Sabi mo sa nanay mo, Mother, I am hungry. I want cheeseburger. Ayan. Ang sabi naman ng iyong mudra kelts, Daughter, we have banana queue. Go ahead. Dig it. Ayan. Ngayon, doon sa example na yon, meron ba dong needs tsaka wants? Andre ulit. Uy, sipag. Andre. Yes po, sir. Yung sa in-example niyo po is determine po natin yung needs and wants dun po. Unahin po natin sa wants po. Yung wants po niya is yung cheeseburger po. And then yung needs po is yung food itself po. Okay, good. Now, ganito kasi yan, guys. Sa marketing, ganito natin dinedefine kasimple yung needs at saka wants. Okay? Kapag sinabing needs, o pangangailangan, sabi nga, these are things that we cannot live without. Basic, tama? Now, ang needs kasi guys ay simple, as in basic. Okay? Pero kapag ang needs mo nag-inarte, okay? Ito ay nagiging wants na. So ano ibig sabihin? Your wants is basically a need na nag-inarte lang. Halimbawa, hunger is a need, no? May a need for food. Meron namang pagkain doon. May banana queue. Pero ayaw mo. So nag-inarte yung needs mo. Kaya naging wants. O, ganun daw siya. So ganun lang siya kasimple. Now, actually, may kaduktong pa ito, no? Kasama din daw kasi yung demand. Yan. So, yan ang tatlo, pati expectations na kailangan natin mahulaan. Pero tulad ng sinabi ko, in marketing, when you forecast, may process. Okay? I hope I'm clear, no? Pa-thumbs up na lang or heart kung nagkakaintindihan. The next process will be understanding. Yan. So, ibig sabihin, it's not enough that you perceive or you anticipate the needs, the wants, and expectations. You also need to understand it. Okay? Now, halimbawa, communication. Communication is basic. So, ito ay pwedeng sabihin natin na need. No? So, we need a cell phone.
Dati kasi I want cellphone eh. No, ngayon hindi na. I need a cellphone. I need a smartphone. Yes, Erica? Ayun. So, di ba? I need a cellphone, yung smartphone. Kasi kailangan ko sa school. So, need na talaga siya. Okay? Ngayon, ang price ba, ang size ba, ang design ba, ay, no worries, Erica, ay pare-pareho? Pare-pareho ba ang size ng cellphone? Ha? Pare-pareho ba, guys? Hindi po. Hindi. Okay. Bakit? Meron kasi yung iba ang gusto maliit. Yung iba gusto malaki. Yung iba gusto slide. Yung iba flip. Yung iba ang gusto malaki yung screen para malaki yung letters. Yung iba naman ang gusto maganda yung specs kasi gusto pang games. Yung iba naman kahit hindi pang games basta maganda yung camera. See? So, bakit meron tayong iba't ibang varieties of product? Cellphone lang naman ang pinag-uusapan. And basically, cellphone is for communication. O, di ba? Kasi nga, they understand that even though we do have a needs, we have wants, and expectations, ito ay iba-iba. But, it comes with a price. O, kaya, intindi mo rin na hindi po pwedeng maganda yung specs tapos mura. O, di ba? Kasi nga naiintindihan nila tayo. Klaro? Ayan. Pangatlong process, guys, ay stimulating. Ayan. Ano ba yung stimulating sa Tagalog? Meron ba? Stimulating sa Tagalog? Nakakaalam? Yun, may nagtaas. Sino yun? O ano yung stimulating sa Tagalog? Panghihikayat. Ayan. Sir, paano natin sila hihikayatin? O di ba may advertisement? Di ba meron pang, naku, may sale ngayon. Oo nga no. Pag may sale nakakahatak yun. Ang SM naka-sale hanggang January 31. O, see? Ganon sila manghatak. Ganon sila mang-stimulate. May needs ka. Hindi ganon ka-strong. Kung hindi ganon ka-strong, what can we do para lumakas yung needs mo para mag-reply ka? O, diba? Para mag-reply ka at ikaw ay bumili. Yun. Kaya pala merong mga sir, napabili ko kasi free shipping eh. Yun, no? Diba? Sir, napabili ko kasi buy one, take one eh. See? So, meron silang mga ginagamit to stimulate you to make a purchase. Clear? And the last one is satisfying. Siyempre, hindi pwede mawala yun. Ang marketing, guys, ang marketing ay hindi para sa kita. Hindi para makabenta, kundi para masatisfy si consumer. Yan daw. Ang marketing ay nabubuhay because we want to satisfy our consumer. Diba? Tingnan mo yung tatlong definition na yan. May makikita ka ba diyang May nakikita ka ba diyang gusto kasi nila makabenta? Meron ba? Na they want sales? Oh, di ba wala? Oh, wala ka makikita kasi they want sales, they want profit. Wala. Bakit? Kasi they are very silent about it. Bakit? Given na yun. Pag nagnegosyo ka, given na yun. Ang gusto mo ay kumita. Kaya lang, ang point ng marketing is, hindi niya kailangan ipagnalandakan yun. O, di ba? Bakit? Kasi nga, ang gusto ko, happy ka. Yun. Yan ang gusto ni marketing. Okay? Kaya, sa definition niya, walang nakalagay na kasi we want profit. Kasi we want to earn from you. Walang ganon. Kasi nga, alam naman niya na, matik na yun. Okay? So, satisfying the consumer's needs and wants.
Now, para kanino? Yan. Sir, para kay consumer. Sinong consumer? Ayun. Sabi niya, specially selected target market. Sir, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, namimili sila. Si marketing ay choosy, guys. Choosy. Hindi niya binibenta yung product niya kung kani-kanino lang. Why? Natatandaan niyo ba yung segmentation nung senior high kayo? Yes po. Ayun. Si Clarice natatandaan. Clarice, okay lang. Ano natatandaan mo sa kanya? Yung market segmentation po, doon po inaalam ng mga researchers po kung ilan po yung specific na target market nila doon sa lugar po. Okay. Okay, thank you. Yes, Nicole, in addition? Yung segmentation po is ayun po yung pagdi-divide po ng yung consumer po, i-divide po sa different target market po. Okay. Segmentation is dividing the market into a distinct group of people with common needs. Yan. Yan yung exact ano niya. Now, pwede nating sabihin na what is common o kaya naman what is their similarities. Yan. Or pwede rin naman differences. Bakit? Halimbawa kayo, di ba? Halimbawa kayo, pagsasama-samahin ko yung mga babae at mga lalaki. Segmentation na yan. Okay, ngayon, gagawin ko naman, paghihiwalayin ko ang babae at lalaki. Pag pinaghiwalay ko ba yung mga babae at mga lalaki, magkakasama-sama ba yung mga babae at lalaki? Oo. Lahat ng lalaki magkakasama pa rin. Lahat ng babae magkakasama pa rin. Okay? So, yan lang yung basic na ibig sabihin ng segmentation. That's why, sabi ni marketing, pag siya daw nagbenta, hindi kung kani-kanino. Bakit? Pinipili niya kung kanino lang ibebenta. Kasi naiintindihan niya that not all people are consumers. Clear? Okay. Now, they use the most effective and efficient channel of distribution and dapat better than competitor. Alin yun? Sir, lahat ngayon meron na pong tinda online. Oo nga eh. Diba? Lahat online na. Meron ba ditong taga-Tansa? Meron ba taga-Tansa dito? May mga taga-pabahay ba dito? Si Kimberly, taga-pabahay ka, Kimberly? Si Albert. Yes po, sir. Yan. Saan? Sa bago o sa luma? Sa luma po. Sa luma. Nandun din yung mga kapatid ni Mrs. Sa luma. Hindi yung luma-luma, yung isa. Itong mga kulay, yung two-story na, yung malapit sa may, reclaim area. Now, would you believe, guys? Unti mo yung binibili mong tok na yun pwede mo nang bilhin online. Tama ba? Diba? Punta ka lang sa TNC. Nandun na, online pulutan. Diba? O-order ka lang. Diba? Ayan, See? Bakit? Kasi we need to choose the most effective and efficient channel of distribution. Imagine, kung doon ka lang sa bahay mo nagtitinda, ang makakabili lang ay yung mga kapitbahay mo. Samantala, kapag ka nag-online ka, TNC number 1, di ba? Actually, member din ako ng TNC, Kasi yung hipag ko ay nagbebenta ng meat doon sa may pabahay sa dire-diretso. Dami naghanap. Oo, alam ko, Karil, kasi isa din kami doon minsan. Okay, anyway, mamaya na yung usapang inom. So, number 2, sabi, engaging customers and managing profitable customer relationship. So, marketing is also concerned with engaging with customer.
Sir, bakit nasabing managing profitable customer relationship? How can customer relationship becomes profitable? O, di ba? Pagka pala mayroong customer relationship, profitable pala. O, di ba? Sir, may suki nga kami. Yung pala, kaya pala profitable. Kasi nagkakaroon ka ng suki, di ba? So kapag bibili ka, dun na. Bakit? Kasi mabait yun eh. O, di ba? Pagka bumili ko ito, may dagdag. See? Because they know having a relationship with customer is profitable. Ayan, minute na muna kita, Michelle, ha? Next. Marketing is also defined as the process by which companies engage customer and they build strong customer relationship. And third, they create value. And why are they creating value? Because they want to capture the value from customer. To explain it more, ito yan. So ito ang marketing process. Okay? Ito ang marketing process. And ito ay nakabase dito. Yan. Aburahin muna natin yung ibang natin. Yan. Okay? Ayan. So nakabase yan dito, guys. Yan. Dito sa part na to. Yan. Yan ang pinagbabasihan ng marketing process natin. So una, ano sabi? They engage with customer. They build strong customer relationship. And they create value. Bakit? Because they want to capture the value from the customers in return. Exactly the same as this. Yan. O, diba? Yan yun. Sir, are you saying now that the marketing process is all about creating and capturing customer value? Yes, that's exactly what I'm saying. We create value because we want to capture the value of our customer. Ang tanong, sir, how? How are we going to create this value? Okay? So una, ito yung unang step. Yan, ito muna. Ito yung unang step. Pangalawa, pangatlo. At ito yung huli. Pang-apat. Okay, simulan natin. In understanding the marketplace and customers' needs, ito yon. Yan. Ito yung dadaanan natin. Yan. Dapat daw maintindihan mo itong 5 core customer and marketplace concept. So ano-ano ba ang nandito sa 5 core customer and marketplace concept? Una, you need to know the difference between a needs, wants, and demand. Balikan natin yung kanina, yung sabi mo, Ma, I want cheeseburger. Sabi ng nanay mo, okay, we have banana Q. O, balikan natin yon. So, sir, nasan yung needs, wants, and demand doon? Yung need, sabi nga, yung need for food, yung hunger. Yung wants, yung cheeseburger. Eh, nasan doon yung demand? Yung banana Q. Sir, paano naging demand ang banana Q? Kasi pag sinabi mong demand, it is a kind of wants that is influenced by your capacity to pay. Ang wants kasi is a need that is influenced by your behavior. Kaya ako sinabing nag-inarte lang. Di ba? So parang nag-inarte lang talaga siya. Eh kaya lang, ang sabi ng nanay mo, anak, ang kaya lang nating bilhin ay yung banana Q. Kaya lumalabas, yun yung demand. Gets? Ayan. So ano yung pangalawa? Market offerings. Sa market offerings, ito naman, ano yung ino-offer sa atin? Anong mga product to? Anong mga services?
and what kind of experience they offer. Technically speaking, market offerings pertaining to the product. Okay? Product talaga siya. Number 3, value and satisfaction. Yan. Sir, when can we say that we are satisfied with the product? Kailan natin masasabi na tayo ay na-satisfied? Kayo guys, sa tingin nyo, when can we say that we are satisfied? Karil. Kapag na-consume mo na po siya, tas effective po. Kapag effective. Okay. Thank you, Karil. Andre. Kapag bumili po ulit kami dun sa store na pinagbilang po namin ng product or services po. Okay. Nicole. Kapag po yung expectation mo is na-meet po dun sa gusto mo po. Again, Nicole. Kapag po yung expectation mo po is na-meet mo po sa wants mo po or binili mo po. Very good. Yung sinabi ni Andre at saka ni Karil, indicators na yon na satisfied ka kasi bumili ka ulit. Pero, masasabi natin that we're satisfied when your expectations are met. Kung ano yung inaasahan mo. Kunwari, pampaputi daw siya. Lotion na pampaputi. Pumuti ka. Yun. Kasi inaasahan mo na puputi ka. Satisfied ka. Pero, kapag umulit ka ng bili, that is a very clear indication na ikaw ay satisfied kasi umulit ka. Okay? Pero basically, yung kay Nicole muna. Sa susunod yung kay Karil at saka yung kay Andre. Actually, meron pa nga nakalimutan. Kapag ito ay in-endorse mo sa iba, in-endorse mo, nirecommend mo, that is also an indication na ikaw ay nasatisfied. Tama ba? So, yun. Ngayon, ang tanong, pwede bang magkaroon ng satisfaction kapag walang value? Yun. So, hindi. Kailangan mag-create tayo ng value. Okay? Kaya sinasabi, create first a value so that there will be satisfaction. Kasi ganito yan, guys. Kapag sinabing value, in layman's terms, sasabihin na natin kagad, something worthy. Diba? Sa marketing, kapag sinabing value, it is more of something that they should expect. In short, pwede natin sabihin na ang value ay promise. It is the promise of the product. Tulad yan. Nung nasa college ako, dyan nagsimula yung mga whitening soap, guys. Ang ganda ng offer nila. Nung college kasi, ang face ko nun ay puno ng tagyawat, tapos mamantika, tapos maitim ako na, na makintab. Ganun na itsura ko nung college ako eh. Kaya siguro hindi ako nagka-jowa nun eh. Ngayon, tapos sinabi nila, puputi daw in just 4 weeks. Ano sa palagay nyo ginawa ko? Sige nga. Ano sa palagay nyo ginawa ko? Nung sinabing puputi ka in just 4 weeks, sabi sa commercial, Christine. Nag-try ka, sir. Siyempre. Papalagpasin ko pa ba yun? John Carlo. Diba? Ano, John? Tumingin muna po ng feedback kung effective po ba talaga siya. Naku, Carlo, noon wala kasing ganun ka feedback. Wala pa nga nun eh. Hindi pa nga ganun ka-active ang social media noon. Kaya, Carlo, tama si Christine. Wala nang patumpik-tumpik pa, guys. Tinry ko talaga yun. Yes. Ayun, inabot na ng 1 taon. Wala pa rin, ganun pa rin. So, in short, hindi ako satisfied. Nag-create sila ng value na hindi pala kayang ma-meet.
So ano nangyari? Nag-create sila ng value na too much, tapos hindi naman nangyari. Ano nangyari? Na-satisfied ba yung customers? Hindi. O, di ba? Yes, Christine. Na-disappoint ka, sir. Oo naman. Oo naman. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Bakit? May sumunod pa. Maxi Peel. Oh, mas matibay ito. Astringent na to, guys. Ginamit ko din yun. For 1 year din. Nabawasan yung pimples. Kaya lang, nagbabalat-balat yung mukha mo. So, ayun. Madami daw na... Oo, pwede. Pwede talaga. Pwede talaga masunog ang mga... Actually, ako noon, pag nagbabalat na yung mukha ko, tinutulungan ko na. Pinipil ko na talagang gano'n, no? Nakuha ko talaga yung old skin. Yan. Kasi ano eh, para kang zombie kapag ano, may langib-langib sa mukha. Kaya tinutulungan ko na para mabilis. Pero alam nyo, ngayon, in fairness, makinis-kinis na to. Tsaka hindi na ako ganong maitim. Nawala na rin yung mga pimples. Yung mga bakat-bakat na itim, nawala na rin lahat. Why? Tinulungan ako ng ex ko. Mayroon siyang pinagamit sa akin na ano. Oo, meron yun. May ganun pa, depende sa balat pa. Tama si Emmanuel. Buti nga tinulungan ako ng ex ko. Meron siyang pinatry sa akin product. Lahat ng mga kulay itim na bakat ng tagyawat dahil tinitiris ko dati, nawala. Pumantay, naging clear yung skin ko. Naging brown na ulit. Hindi na siya black. At take note, available pa rin to hanggang ngayon sa market. Ang galing. Gusto nyo malaman kung ano yan? Pwede ko i-share. Yan. Ang pangalan nun guys ay Spirit of Magical Skin. Ano yan? Chinese ano. Hindi ako nagbibiro. Uy, yun talaga ang pangalan nun. Check nyo sa Lazada, meron. Check nyo sa Lazada mamaya pagkatapos ng klase ha. Spirit of Magical Skin. Yung lalagyan niya, maliit lang yan na color green. Pero yung loob niya is color orange. So, gagawin mo lang doon. Para ka lang nagtatanggal ng libag. Gagawin mo lang sa umaga at saka sa gabi. Tapos hayaan mo na siya. Hindi mo na siya babanlawan. Ganun lang. Hayaan mo lang siya sa skin mo. Oh. Pag pumuti kayo at nawala yung mga marka ng tagyawat nyo, balikan nyo ako. Para sa testimony. Okay, going back. Next, exchange and relationship. Ayun. Exchange, ibig sabihin transaction. Okay? And the market. Now, hindi yan nahinto doon. Meron pang kasunod. Ayun. Ito yung paliwanag. So, hindi ko na anuhin ha. Kasi, inano ko na siya eh. Pinorte ko na kasi mahaba ito pag ano. Ayan. Ito naman yung pangalawa. Designing a customer-driven marketing strategy and plan. So, ano ginagawa natin dito? Now, since ang sabi nga natin, we're going to design a customer-driven, ibig sabihin, medyo ang konsepto ay favorable sa ating customer. Okay? Yung sinasabi nilang customer is always right, na gano'n. Pero syempre, minsan hindi naman na talaga nasusunod. Pero ang point is, we are going to come up with a strategy based on, hindi in favor of na todo favor, hindi. Kundi based on our market, based on our consumer. With that, sabi nga, ayun, customer-driven, ito daw si marketing management ang makakatulong sa atin. Yan, siya ang makakatulong sa atin. Okay? Bakit? Kasi si marketing management, guys, ang basic na trabaho niya is kilalanin kung sino yung customer na dapat nating i-serve. At pangalawa ay pumili ng value proposition. Ano daw? Value, guys. Yan. Kasama yan. Value. Diba? Value. Yung promise. Okay? Kaya, malaki ang may tutulong sa atin ni marketing management. Okay? Parang ganito yan.
kapag yung isang artist, isang singer halimbawa, ay maglalabas ng kanyang album, lahat ba ng kanta pinopromote? Di ba? Hindi naman. Meron tayo nung tinatawag na carrying single. Tama? Tama ba? Alam niyo ba yung carrying single? Ito yung pinaka-popular na song na kumbaga, papaulit-ulitin ng DJ para ma-promote yung album. Ganun. So, siya tutulong sa atin doon. Ayun. Si marketing management ang bahala doon. Kaya siya yung magsasabi sa iyo na ang galing nga nung pagkakadali nila. Bakit? Imagine, puputi ka in just 4 weeks. O, di ba? Grabe, ang daming na-scam nun. Puputi ka in just 4 weeks. Isang taon kong ginamit, wala man nangyari. Tapos yung 4 weeks pa. Di ba? So, yun ang point. Pero ang galing kasi ng marketing nila eh. Ang galing. No? Pumili sila ng isang value proposition na talagang kakagatin. O, ito pa isa. Open-minded ba kayo, guys? Ha? Open-minded ba kayo? Ayan. Halimbawa, Kimberly, open-minded ka. Yung 1,000 mo. 1,000 mo. Gagawin natin 1,000 ko. Ayan. Open-minded ka naman pala. Di ba? Ang dami kayang naloko niyan. Diba? Easy money. Diba? Ayun. See? Yun sinasabi ko. Dahil sa scatter, nakabili siya ng NMAX, guys. Yeah. Dahil sa scatter, nakabili ng NMAX. Dati nakakotse yun eh. Diba? Dati nakakotse. Ngayon, naka-NMAX na lang. Bakit? Salamat sa scatter. Diba? Na-scatter din naman yung pera. Yun yung sinasabi ko. So, si marketing management, yan ang isa sa trabaho niya. Ngayon, since we are talking about customer value-driven marketing strategy, meron tayong mga marketing management orientations na pwede natin pagpilian. Iba-iba ang konsepto na to, kasi depende nga yan sa kumpanya at saka depende sa product. Halimbawa, kapag sinabing production concept, ang focus natin dito is on production. In short, mass production. Okay? Kung ang product mo for everyone, na dapat available kahit saan. Okay? Kasi medyo mura lang siya at saka basic. Sabi, dapat daw, ito ang gamitin mo. Kasi, dapat available yung product mo kahit saan eh. Tapos medyo mura. Production concept daw. Para ma-maximize mo yung iyong production capacity. Pangalawa, product concept. Dito, ang ina-emphasize naman dyan guys, quality. Kasi meron daw mga customer na handang magbayad ng mataas para dun sa quality na hinahanap nila. O kaya pwede daw yan. Yan daw ang gamitin mo. Kaya pala si iPhone ganun kamahal. Diba? Kaya pala ang mga product ng Apple ganun kamahal. Kasi product concept. Binibigyan nila ng emphasis yung quality, yung style, design, because ang kanilang customers ay more than willing to spend. Okay, gets? Okay. Next is selling concept. Ito naman, ang binibigyan ng emphasis is yung strong selling. Yung tipong, bibili naman yan. Bibili yan kasi kailangan niya. Pero, kung gagamitan mo daw ng selling concept, mas dadamihan pa niya yung bibili niya. Oo, ganun. So, anong example? Halimbawa, no? Halimbawa, nakita mo yung dati binibili mo 2 kilong asukal lang. May nakalagay doon kapag ang binili mo 3 kilo. Meron kang libreng kalahating kilo. Ngayon, ang tanong, mapapabili ka na ba ng 3 kilo pagka ganun? O, di ba?
Yes, Christine. Mapapabili po, sir. Siyempre, sayang ang kalahating kilo, di ba? Yes po. Magkano rin ngayon ang asukal, no? 100. Mapapabili ka talaga. Yun yung sinasabi natin. Ano pa? Halimbawa, ito, si Erwin, no? Tsaka si Andre. Yung nagtitinda. Maganda. Maganda. Maganda yung smile. Mapapabili ka ba, Erwin? Andre? Giancarlo? Sigurado eh. Sigurado mapapabili itong mga to eh. Ano sa tingin mo? Mapapabili ka ba pagka ganon? Yun, no? See? Ito yung ganyan yung selling concept. Yun. Si marketing concept, ayun. Holistic yan, holistic. Buo yan, no? Ginagamitan natin yan ng 4Ps. Pero ang focus pa rin niya ay customer relationship. Hindi niya sinasabi na ito ay para sa kabuhayan. Kung hindi, ang sinasabi niya ito ay para sa customer relationship and satisfaction mo. Kasi alam naman niya, kapag ang customer ay satisfied, it follows nakikita siya. Okay? The last one is societal marketing. Take note, societal. Ibig sabihin, ang binibigyan niya ng more emphasis dito ay yung society. Okay? Yung society. So, paano yung society? Diba? Paano yun? Yung tipong halimbawa, no? Binibigyan niya ng higit na importansya yung kalagayan ng community, yung kalagayan ng society kaysa dun sa supposed to be kikitain niya. Halimbawa, yan. Dati kasi nagkaroon ng issue yung isang brand ng gatas. Yun. So nagkaroon ng issue, sabi, kinalawang daw yung loob. So ang ginawa ng company, kahit alam nilang malulugi sila, pina-recall lahat ng gatas under ng manufacturing date or manufacturing batch noon. So although napatunayan na hindi naman na-contaminate yung gatas kasi hindi naman tumatagos yung kalawang sa loob tulad ng kine-claim ng company at pinatunayan ng company through a test. Yan. Ang ginawa pa rin ng company para sa peace of mind ng mga customers nila kasi marami silang customer eh. Kilalang brand kasi ng gatas to. So pina-recall nila yung batch na yon. Tapos lahat ng nakabili ng nasa batch na yon, kahit paubos na, kahit walang kalawang, kailangan lang nilang gawin, dalhin yun sa supermarket, tapos papalitan ng bago. See? Pero sabi nga nila, it's okay. Kasi bakit? Peace of mind ng customer. Yun. Ganun ang concept ng societal. Hindi. Pro-meal. Pro-meal yun, yung nagkaroon ng ganung situation. Actually, sa Pilipinas yun sa pro-meal. Sa ibang bansa meron din. Meron din sa US nagkaroon din eh. Pero ganun din ang ginawa. Pina-recall din. Ayan. Kasi bakit? Pinangangalagaan nila yung kanilang promise. Ayan. So yan naman guys, yung designing a customer-driven marketing strategy. Okay, so tuloy. Okay. Ayun. Uy, ba't nasira i-detch? Nasira. Yan. Ito guys, itong nasa baba, yung figure 1.4, yan. Ito yung sa societal marketing concept kasi. So, hindi na ipakita yung tatlo. Yan, tatlo yan eh. Consumer, society, and the company. Yan. So, the third one is preparing an integrated marketing plan and program. So, pag sinabi kasi integrated marketing plan and program, it's a marketing plan. So, nandun na yung 4Ps of marketing. Okay? Plan for product, price, place, and promotions. Okay? So, how are we going to promote the product? How are we going to price it? No? Mas magiging appealing ba yung price na ganito?
o yung ganyan. Saan ba siya dapat i-distribute? Okay? So, yung mga ganyang concerns. Now, muna. So, for example, kung mapapansin nyo dito, may mga sa marketing plan, nandiyan ang advertising, promotion, blog, branding, social media, etc. etc. So, ibig sabihin, it's a concrete plan para sa product, para siya ay ma-market ng maayos. So, yan naman guys, yung preparing an integrated marketing plan and program. Now, yung mga promises na sinasabi natin, nandito rin yun. Okay? Yung mga gagamitin natin para sa launching, para sa mga promo natin, o yan. Nandyan yan lahat nakapaloob. Okay? And then, so, tapos nyan, we are now going to manage customer relationship. And then, we are going to capture now the value. Okay? So, ano naman ang gagawin natin doon? First and foremost, we have CRM or Customer Relationship Management. Sa Customer Relationship Management, dito guys ginagawa pati yung database o yung pagkuha ng information sa mga customers. Ngayon, ang tanong is, sir, bakit nga ba kinukuha po yung mga customers data, no? Importante to guys para nang sa ganon, the company would know kung ano yung pwede niyang i-offer sa customer. Okay? So, sir, ano ibig mong sabihin na pwede niyang i-offer? For example, kung napapansin nyo, minsan, yung company, no, nagpapadala ng mga offers sa kanilang mga customers. Sa email mo, di ba? May mga nare-receive kang mga marketing offer. O, yun ang gamit ng CRM. Isa lang yun, ha? Isa lang yun sa gamit ng CRM. Yung data analytics is also part of CRM. Now, dito, nagkakaroon din tayo ng tinatawag na customer value o yung halaga, literal halaga ng customer sa isang kumpanya. Bawat isa sa atin na customer ay may kaukulang halaga. Okay? In terms of money o halimbawa, ako, magkano pa ang halaga ko sa kumpanya? Ganito ba? Bakit? Kasi pinagpapalagay nila na ako ay customer na magtatagal sa kanila. O, ganun yung ibig sabihin nun. Now, in managing customer relationship, they also need to make sure na happy ang kanilang customer or satisfied. That there should be satisfaction with the customers. Now, ito, kasama to sa ginagamit para mapanatili natin to, no? Yung relasyon at makuha natin yung value. Customer engagement and digital and social media. So, laging sinasabi ng mga estudyante ngayon, kung gusto mo makabenta ng marami, kung gusto mo makareach ng mas malaking market, dapat gumamit ka ng social media. Well, totoo naman yon. Kasi bakit? Kasi halos lahat ngayon, connected with social media. Diba? So, we need to have more customer engagement. Kasi mas madami engagement, mas marirealize ng mga customers kung gaano kaganda o gaano kapangit ang isang product. Okay? Well, meron din tayo tinatawag na consumer-generated marketing. Yan. So, through social media engagement, through customer engagement, paano natin yan? Sir, nung minsan po, minsan sa Facebook, sir, sa marketplace, meron akong hinanap doon, sir. Meron akong hinanap doon na ganitong product. Tapos, pagbalik ko doon sa ko ngayon, sa may pinaka newsfeed ko, sir, may mga lumalabas ng mga product na katulad ng hinanap ko dati. Kasama yun, guys. Kasama yun. Kaya lang yun, nasa system ni Facebook. Kasi si Facebook ang nagpo-provide ng ads naman sa Facebook eh. Diba? Si Meta naman. Partner relationship management is also considering not just anyone, not just a supplier, but rather a partner. Kaya siya tinatawag ng partner relationship management. Yun. So, ano pa ba? Capturing value from customers. Ayun. So, in capturing value from customers, first, we got their loyalty. Yan. Loyalty. So, ibig sabihin,
They will be loyal to your brand, o kaya naman loyal to your company, o kaya naman ay loyal to your store, kasi maraming klase ng loyalty, no? Then, there is also customer retention. Ano ibig sabihin nun? Siya ay mananatili sa'yo. Mag-stick sa'yo yung client. Then, we also have brand equity or customer equity. Kapag sinabing equity, guys, ibig sabihin nito, pera yan. Okay? Pera yan. Kasi ang equity is in monetary value. So, ang halaga ng brand mo at ang halaga ng customer. Yan. With this, magkakaroon tayo ng tinatawag na customer lifetime value or customer's lifetime equity. Yun. So, kapag nangyari yan, ito yung dahilan. Ito yung dahilan kung bakit gustong-gusto ng kumpanya na makaptured yung value ng customer. Hindi ako magtataka, guys, kung hanggang ngayon, ang sabon nyo ay Safeguard pa rin. Bakit? Simula pa nung bata ang nanay mo, tatay mo, no? Safeguard na gamit nila. Oo, di ba? Yun yung sinasabi natin. Tumatak talaga. Kaya hanggang ngayon, kumikita pa rin si Safeguard sa inyo. And that's what equity is. And relationship. Ito, kahit hindi muna natin masyadong yan, pero bigyan ko lang kayo ng idea. Okay? Dito, guys, ang pinakamagandang relasyon ay itong nasa ibabaw. Bakit? Kasi una, as to potential profitability, ang butterfly ay may high potential of probability, ay profitability. Kaya lang, ang kanyang loyalty ay short-term lang. So si butterfly, yung mga short-term loyal, pero highly profitable. Kaya okay yan. Sir, bakit siya tinawag na butterfly? Kasi nga, palipad-lipad siya. Palipat-lipat siya ng store. Gusto niya yung store na to ngayon for a couple of days or weeks, pero pagkatapos nun, magsasawa ka agad siya, lilipat siya ulit ng ibang store. Gets na? Okay. Si stranger naman, no, si stranger, low na nga yung kanyang profitability, hindi pa nagtatagal. Bakit hindi siya nagtatagal? Hindi siya nagtatagal na loyal. Kasi nga, guys, lumalabas, hindi talaga nagmamatch yung need niya doon sa present solution. Kumbaga, ito yung sinasabi natin na, sige, pwede na yan, pansamantagal. Yun. Pansamantala lang muna, pwede na yan. Kaya ang tendency pa rin, guys, ay aalis yan. Magpapalit pa rin ng brand yan. Okay, gets no? Si Barnacles, ito yung low ang profitability, pero nag-i-stay ng matagal. Di ba ang Barnacles, yan yung yan yung mga tibak-tibak sa mga bangka, yung mga nakadikit na parang shell. Yan yun. O kaya nga, kahit na hindi masyadong match, no, hindi masyadong okay, medyo tamad yan hindi aalis yan. Yan yung, pwede na yan. Yan yun. So, dahil nga kahit papaano, okay naman sa kanya, okay na yan. Hindi na ako magpapalit, pwede na yan. Ganun siya. Okay? Kaya lang, low ang profitability niya. Si True Friend ang pinaka-okay sa lahat. Bakit? Stay long and at the same time, high ang profitability. So these are the 4 relationship group. Take note, relationship group. At sinabi na natin, managing profitable relationship. Ngayon, ang tanong, kung magbibigay ka ng isang product, saan ka dyan? Sa stranger ba? Sa Barnacles ba? Butterfly o True Friend? Okay? Halimbawa,
shampoo. Shampoo. Sino ba? Karil, andyan ka pa? Karil, anong brand ng shampoo ang gamit mo at gaano na ba katagal? Sunsilk po. Sunsilk. Okay. Ilang taon na? Since birth po. Uy, since birth, ano yan? Paglabas mo, naka-sunsilk ka na kagad? Hindi pwede yun. Hindi ba pwede sa bata yun? Matapang yun. Hindi hypoallergenic yun. Baka Cetaphil pa yun kapag ka-baby. Teka lang. Ilang taon ka na ba nung pinanganak ka? Baka naman kasi nung pinanganak si Karil, malaki na siya. Kaya sunsilk agad. Oh. Yes, Karil. Sir, mahirap lang kasi kami dati. So mayaman kayo ngayon. Yung mga kapatid ko po, ganun din yung gamit ng mother namin kasi medyo wala pa po siyang alam that time. Ang tapang kasi noon para sa anit. Yun. Okay. Now, yun nga yun, guys. So, di ba? Kaya tayo, masasabi natin pag nagbanggit tayo ng isang product o isang brand, malalaman natin, ano ba relasyon ko sa kanya. So, ganun ang point nun. Okay? So, pag nagbigay ka ng isang brand, ganito, matagal ko lang ginagamit. So, palagay ko, nandun ako sa true friend. Ayan. Ay, nako, etong pabango to, wala kakwenta-kwenta. Pag naubos nga lang to, papalitan ko na to. Ayun, malamang stranger ka lang. Di ba? Stranger ka lang. Kasi bakit? Uubusin mo lang to, tapos papalitan mo na Ganun. Paliwanag? Maliwanag, guys? Ayan. Okay. Tuloy. And ayun na pala. Thank you for listening. Sakto 57 minutes lang. 57 minutes lang. Sakto. Any question? Is there any question, guys? Wala po. Sure? Okay. So, ibig sabihin, next week, meron kayong quiz number 1. Para dito. Siyempre, bibigyan ko. Tapos, mag-upload naman ako ng module para meron kayong copy. Okay? Okay. So, ibig sabihin ay